Marami sa atin ang hinihiling na magkaroon ng isang bakasyon para makapagpahinga sa ingay ng mundo. Katulad ko na ang hinihiling lang ay katahimikan. Malayo sa polusyon, malayo sa problema at panghusga ng marami. Pero magugustuhan mo pa kaya kung ang mapupuntahan mong lugar ay hindi lang punong-puno ng katahimikan at magagandang tanawin? Kundi naglipa na rin ang mga nilalang na inaakala nating sa mga libro, kwento at alamat lang natin maririnig. Pinagpalang araw kabanong, mga kayanggaw at kabangers, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng YouTube channel na ito. Ako po si Michael Pangil. Hindi ko tunay na pangalan. Magsa-36 na po ako ngayon at nangyari ang ibabahagi kong kwento 5 taon na ang nakakalipas. Bago pumutok ang pandemic sa buong mundo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tinapik ako ng asawa ko matapos naming makita ang naglalakad na lalaki sa gilid ng tinatahak naming kalsada. Palubog pa lang ang araw pero nakakaawa pa rin dahil kita ko ang hirap at determinasyon ng nasabing lalaki. Meron siyang dalang basket at sigurado kami ng asawa kong si Angela na balot ang laman nun. Ganun kasi ang mga nakikita kong lagayan ng balot na nagtitinda sa bangketa sa Baklaran at sa iba pang parte ng Kamaynilaan. Love, nakakaawa naman yung lalaking yun, no? Parang hirap na hirap. Pasakay na kaya natin? Ha? Sigurado ka? Ewan ko rin. Basta para ako naaawa eh. Nakakaawa nga pero mahirap na rin kasing magpasakay ng mga ganyan lalo na ngayon. Alam mo na, hindi naman sa panghusga. Uso na kasi ngayon at marami nang gumagawa ng kalokohan eh. Sa bagay, may punto ka naman. Pero sabihin mo lang kung hihintuan natin ha. Sa'yo ako magre-rely. Tumingin lang muna sa akin ang asawa ko kabanong bago kami sabay na muling sumulyap sa nasabing Ginoo hanggang sa makalampas na kami. Sinundan ko pa siya ng tingin sa side mirror sa kanan hanggang mag-focus na ulit ako sa daan. Pagkalaon ay narinig ko ang pagbuntong hininga ni Angela. Kaya hinimas ko na lang siya sa balikat habang nakatuon pa rin sa tinatahak naming kalsada. Napunta kami sa pagbibiyahe ngayon kahit malapit na ang bagong taon dahil sa isang dahilan. Lawag man sa nakasanayan ng pamilya ay ipinilit ko pa rin na makapagbakasyon kaming mag-asawa. Ito lang kasi ang pagkakataon na free kami pareho. Kaya naman kabanong, kahit pa nagagalit na ang mga magulang kong sina Tatay Rafael at Nanay Donatello ko, ay tumuloy pa rin kami. Kahit pa tradisyon ng pamilya namin na mag-reunion kapag ganitong panahon. Gusto rin kasi namin pareho ni Angela na katahimikan lalo na sa aming mga kamag-anak. Mababait ang mga magulang ko, pero pagdating sa mga kamag-anak ay meron akong masasabi pero hindi ko nilang ibubunyag dito ang ilan. Tipikal lang din naman na problema ng isang magkakamag-anak ang magpatalbugan ng mga narating sa buhay at magpasikatan. At ayaw ng ganun ng asawa ko, lalo na't lumaki rin siya sa hindi masayang pamilya. Pero dahil po sa ginawa namin ito, ay alam naming pareho ng aking asawa na lalo lang tuloy mag-iiba ang tingin nila kay Angela. Ayaw ko rin naman ng ganon. Ilang beses kong kinumbinsi ang asawa ko, pero mas gusto na rin niya na magkaroon kami ng me time. At kung ano ang magpapasaya sa kanya, yun na rin ang magpapasaya sa akin. Yun nga lang, marami pa rin akong naririnig mula sa ibang kamag-anak ko.
Katulad ng magmula ng maging mag-asawa kami ni Angela, ay madalas na raw akong sumuway. Natural lang naman siguro yun sa buhay ng isang may asawa. Hindi naman na ako minor de edad na kailangang pagbigyan ng hiling nila. Bilang isang lalaki at magiging padre de familia, meron din naman akong sariling desisyon. At yun ay ang mapasaya ko ang aking may bahay. Kaya ipinaramdam ko sa kanya ang pagiging isang asawa. Mas sinunod ko ang kagustuhan niya kaysa sa mga sarili kong kadugo. Sabi nga nila nanay at tatay, ang Michael daw na noon ay family-oriented ay biglang nagbago ng dahil sa isang babae. Gusto ko lang naman magpakalalaki at magpakaasawa sa aking misis. Nakadalasan ay nami-misunderstood ng mga magulang at iba ko pang kamag-anak. Kung alam lang nila kung gaano kabait si Angela. At yun na nga po kabanong, habang nagdadrive ay napansin kong tahimik ang aking misis. Kaya muli ko siyang kinalabit at nginitian. Bakit? Wala lang. Tahimik ka na naman kasi. Iniisip mo pa rin ba yung lalaki magbabalot kanina? Hindi naman na. Pero pinaalala mo yan tuloy naisip ko uli. Ang isipin na lang natin na taga rito yung lalaking yun. Actually, yan talaga ang naisip ko kanina. Pagkatapos noon, hindi ko naman na siya inisip. Ganun pala. Bakit parang tulala ka dyan kanina? Ano bang nasa isip mo? Maliban sa akin, ha? Bakit naman kita iisipin? Magkasama na nga tayo Sa bagay. Pero, ano nga yung iniisip mo kanina, love? Yun ba? Ano kasi, naisip ko lang na buti naman at pumayag sila mama at papa mo. Akala ko magagalit na naman sila at didiktahan ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Sa buhay natin. Bakit mo naman natanong yan? Hindi lumabas sila mama at papa nung umalis na tayo Ikaw naman. Alam mo namang ganun lang talaga sila mama at papa. Ang tagal-tagal na natin, hindi ka pa rin nasasanay sa ugali ng family ko. Ganun talaga kapag mga konserbatibong tao at mahilig sumunod sa mga tradisyon. Kaya unawain mo na lang. Ang naintindihan ko lang, love, yung parang palagi silang galit sa akin. Kinasal na lang tayo last year. Hindi pa talaga nagbago yung treatment nila sa akin. Lalo na nung iba mong mga kamag-anak. I'm sorry, love, if you still feel that way. Soon and very soon, masasanay ka rin sa katulad ko. Ewan ko ba, love? Pero hindi na yata ako masasanay sa family mo Pero wait, iniiba mo lang naman yung usapan Ang layo ng sagot mo sa tanong ko kanina. Naggalit sila mama at papa sa akin, no? Hindi naman siya nagalit. Alam mo namang mapamahiin sila mama. Hindi lang yung sanay na umaalis tayo lalo na't ganitong season. Di ba nga, reunion ng pamilya namin, na pamilya mo na rin naman. Dapat masanay na rin sila. Ako nga sinasanay kong pakisamahan yung pamilya mo Ang swerte ko sa partner pero medyo malas lang sa... Ay nako, ayaw ko na lang mag-talk. Ito naman, huwag mo nang pakaisipin yun. Mag-enjoy na lang tayo sa biyahe natin, love. Ngumiti ako at tinarot-tarot siya hanggang sa lumambot din kagad ang puso niya at tila nawala na ang pagkadismaya na nararamdaman. Maya-maya ay itinigil ko na ang pagkiliti kay Angela at muling itinuon ng buong atensyon ko sa pagdadrive. Nang saglit kong sulyapan ng aking asawa ay nag-scroll na siya ng kanyang social media account. Pagbaling niya sa akin ay nakangiti lang siya pero halata sa mga mata ang lungkot. Oh, bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Wala lang. Naisip ko lang na dapat sinunod na lang muna natin sila mama at papa para at least wala na rin gulo, diba? Medyo na-stress tuloy ako Para mawala yung stress mo, love, i-turn off mo na yung phone mo and let enjoy this moment. Wala kahit sino. Tayong dalawa lang. Ito naman ang purpose kaya tayo nag-outing, diba? Sige na, please. Turn it off, love. Okay. And then what? Na-turn off ko na. Hindi magpapatugtog ako ng mga romantic song. Ayos din talaga ang mga taste mo sa music,
O, di ba? Mas relax kapag tayong dalawa lang. Malayo sa mundong magulo. Ikaw at ako. I love you. I love you too. In fairness ka talaga, love. Simula nung makakilala tayo until now, hindi pa rin nawawala yung kilig ko. Every time na may ginagawa ka mga ganito para mapasaya ako, napakaswerte ko talaga sa'yo. Thank you, love. Nakakataba ng puso na marinig yan sa'yo. Pero wag lalaki ang ulo mo, ha? Oo naman. By the way, alam mo, love, ngayon ko lang na-realize na after ng pandemic, ito lang ulit yung time na nakapag-outing tayo na tayong dalawa lang, no? Oo nga, no? Ngayon ko lang din naisip yun, Kaya nga rin ipinilit ko to, kahit alam kong magagalit sila mama at papa eh. Kasi gustong gusto talaga kitang makasama at masolo ulit. Tama lang na sumama ka sa akin, dahil mamaya, alam na. So, yan lang pala ang purpose mo. Hindi naman. Pero siyempre, kasama na rin yun, no? Ay nako, pasaway ka talaga. Tapos ang tingin pa ng mga magulang mo, ako yung pilyo sa ating dalawa. Ikaw pala tong may balak sa akin. Kaya gustong gusto mo na makapag-solo tayo, ha? I love you. Pero, seryoso, love. I pursue this kasi, kung mapapansin mo, ito rin yung unang gala natin sa taon na to. Puro na lang tayo trabaho, tapos kung magkikita tayo, magkasama nga tayo sa isang bahay, pero pagod naman tayo palagi. Sa bagay, deserve din naman natin to, di ba? Sana maintindihan niyo ng pamilya mo, no? Sana makita nila yon. Pero wag na nga muna natin silang pag-usapan. Tama ka. Mag-enjoy na lang muna tayong dalawa. Sa dami ng mga tinalakay namin habang nasa biyahe, ay hindi na rin namin namalaya na nadaanan na pala namin ng tila isaw na mga kalsada sa gitna ng mga kabundukan. May pagkakataong humihinto-hinto kami para kumuha ng magandang larawan dahil sadyang maganda rin talaga ang tanawin. Kahit pang ilan sa mga bundok na nakikita namin ay parang nalalagas na ang mga kapunuan. Sa pagpapatuloy ng biyahe ay halos magkandaligaw-ligaw na nga rin kami dahil wala ng signal. Hindi na namin malocate ang daang tinatahak papunta sa pagbabakasyonan naming mag-asawa. At para masolusyonan ang tungkol sa bagay na ito, ay nagpasya na lang kami na dire-diretsuhin ang pagbabiyahe. Kung ano ang una naming mapuntahang lugar, ay doon na lang kami magse-celebrate. Padilim na rin kasi at medyo nakakatakot na ang lugar. Pagsapit ng ilang pang oras, ay narating na nga namin ang isang beach resort at talaga namang hindi kami nadismaya. Sa malayo pa lang kasi ay alam na namin ang malinaw na tubig dagat dahil sa kulay nito. Maliwalas din ang kapaligiran at ang mas lalo naming nagustuhan ay hindi crowded ang nasabing lugar. Para bang ang layo-layo nito sa kabiasnan. Ang ganda rito, love. Oo nga eh. Pero parang ang weird lang, no? Biruin mo, sa ganda nitong tanawin parang tayo lang yatang turista. Wala namang weird doon. Kasi kapag ganitong mga magbabagong taon, bihira lang talagang gumagala na pamilya. Usually, nasa bahay lang. Reunion, paayabangan, at kung ano-ano pang pataasan ng narating ng mga magkakapamilya. Kaya nga tayo humiwalay ngayong magbabagong taon, di ba? Huwag ka naman masyadong harsh sa family mo, love. I'm just stating the facts, love. Anyway, alam mo, love, mukhang napaganda pa yata yung pagkakaligaw natin eh. Biruin mo, napadpad tayo sa lugar na hindi crowded. At least, may enjoy natin yung bakasyon. Oo nga eh. Ang cool na mga pangyayaring to. Panig na panig talaga sa atin ng tadhana. Natigilan na kaming dalawa sa pag-uusap nang makarinig ng boses ng Ginoo mula sa hindi kalayuan. Sumigaw yon ng balot kaya pareho kaming napalingon sa kinaroroonan ng nasabing boses. At habang papalapit sa amin ang nasabing boses ay unti-unti naming nakikita kung sino yon. Nagkatinginan kami ni Angela matapos mamukaan kung sino ang nagtitinda ng balot. Ito rin yung Ginoong nakita namin sa daan kanina.
Love, siya yun, di ba? Oo nga eh. Siya yung lalaking yun. Paano siya nakarating dito? Malayo pa yung lugar kung saan natin siya nakita ah. Oo nga eh. Pero, alam mo naman ng mga taga-probinsya, hindi nagsalita ang asawa ko dahil dumaan na sa harap ng sasakyan namin ang nasabing nagtitinda ng balut. Sa pagkakataong yon, ay saglit siyang huminto at tumingin sa amin. Hindi ko rin alam kabanong, pero nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Pero hindi ko lang pinahalata kay Angela. Hindi na lang din namin pinansin dahil hindi ko pa naman alam ng mga oras na yon na simula na pala ito ng matinding pagbabago sa aming bakasyon. Isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa pagtanda ko. Pagkaalis ng Ginoo ay nagkatinginan lang kami ni Mrs. Tumawa pa siya kaya nawala na rin sa isip ko ang kaba. Takang-taka lang talaga kami pareho dahil hindi ko inakalang halos makakasabay naming makarating ang Ginoong yun dito. Partida at nakasasakyan pa kami. Pagkatapos ng pagtataka, ay naghanap na ako na mapagpaparka ng sasakyan. Maya-maya lang ay lumabas na rin kami ng sasakyan, dala ang aming mga travel bag at naglakad na para hanapin ang reception area sa lugar na yon. Pero bago yon, ay napadaan muna kami sa ilang kabahayan ng mga lokal na naroon. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad ay hindi rin namin maiwasang mailang. Halos lahat kasi na makasalubong naming mga tao ay tila naka-all eyes sa amin kabanong. Pakiramdam ko tuloy ay ngayon lang sila nakakita ng mga turista. Pero siyempre, isinantabi ko na lang ang mga kakaiba kong pakiramdam. Dahil doon ay dinikitan at inakbayan ko na lang din si Mrs. habang patuloy kami sa paglalakad. Okay ka lang ba, love? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Baka lang kasi hindi eh. Buti naman kung ganun. Ikaw, okay ka lang ba? Parang ikaw ang hindi okay, love eh. Ang creepy lang kasi ng mga tingin nila sa atin, love eh. Medyo nakakailang para tuloy akong artista eh. Aray! Ano ka ba, love? Loko-loko ka talaga. Hayaan mo nga sila. Ganyan talaga mga probinsyano. Mas malala pa nga sa amin eh. Dati kapag umuwi ako ron, sumusunod talaga yung mga chismosa sa bahay. Natural na reaksyon yun ng mga taga-probinsya. Pero hindi ko naman nilalahat ha. Sa bagay, lalo na't medyo malayo sa kabiasnan tuong napuntahan natin. Tama ka. Kaya, deadmahin o ngitian mo na lang sila. Napangiti na lang ako habang nagpapatuloy sa paglalakad kabanong. Hanggang sa mapansin ko na ang isang maliit na batong gusali mula sa hindi kalayuan. Malapit yun sa dagat kaya nung unay inakala kong Hotel Beach Resort yon. Nang tingnan ko ang tuktok at nakitang merong cross ay doon ko lang napagtanto na isa itong kapilya o maliit na simbahan. Napatingin din doon si Angela at sabay kaming napahinto matapos makita ang tatlong katao. Parang isa silang pamilya, isang babae at lalaking kasing edad namin ni Mrs. Hinahatak-hatak ang isang babae na nagkukumawala. Umiiyak yun at sumisigaw na parang takot na takot. At nang mapatingin sa amin ay bigla pa yung mas lalong sumigaw ng pagkalakas-lakas. Napakapit tuloy sa akin si Angela na naggulat at natakot din. Ang sabi kasi ng nasa edad 13 na babae ay tulong. Ayaw niyang maging katulad ng mga magulang niya. Lalapit na sana ako para makialam at tumulong pero sinamaan ako ng tingin ng lalaki. Habang ang asawa niya naman ay pinagpapapalo sa puwet ang anak na nagkukumawala at humihingi ng saklolo sa amin. Dinig na dinig namin ng aking asawa ang sabi ng ina ng batang babae. Ang sabi niya ay, "Suwail kang bata ka. Dapat talaga sa'yo mabindisyonan para matuto kang sumunod sa mga magulang mo." Kasabay ng mga salitang yon ay ang lalo lang pagwawala at pagmamakaawa sa amin ng batang babae. Hinawakan din tuloy ako ng mahigpit ni Mrs. at binulungan. Hayaan na lang natin sila, love. Problema ng pamilya yan at kahit nakakaawa, wala tayong karapatan na makialam.
nakakaawa yung batang babae. Kaya nga, pero wala naman tayong magagawa eh. Baka tayo pa mapasama. Hindi pa naman tayo taga rito. Ramdam ko ang maigpit na pagkapit ni Angela kaya nagmadali na kami sa paglalakad. Hanggang sa makarating kami sa arko mismo ng beach resort na balak naming pasukan. Nawala na rin sa paningin namin ang mga eksena kanina dahil nakapasok na sila sa loob ng maliit na simbahan sa gilid ng beach. Ako naman ay muling natulala sa ganda ng tanawin habang pinagmamasdan din ng papalubog na araw. Ni hindi ko na nga namalaya na wala na pala sa tabi ko si Mrs. Nakita ko na lang siya nang merong kinakausap sa hindi kalayuan. Itinagilid ko ang muka at sinipat kung sino ang kaharap niya. At doon ay napalunok ako ng laway matapos yung makita. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit na parang bestida. Merong pulang simbolo ng krus ang sentro ng kanyang suot, pero dalawa ang horizontal line. Meron din itong plain na singsing, hikaw at kwintas na kumikinang sa pagkaginto. At base sa postura na matandang babaeng nasa 4 na talampakan ng taas, ay mukha itong may kaya sa buhay. Napabulong tuloy ako sa sarili habang nakatayo sa likod ni Mrs. Lumapit ako para makinig sa pinag-uusapan nila. Siya ba ang asawa mo, Iha? Opo, Inang. Iha, tawagin na lang ninyo akong Inang Rayna. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Salamat naman at napadpad kayo rito. Dahil matagal-tagal na rin kasing walang napupuntang turista sa lugar namin. Magandang dapit hapon na po, Inang Rayna. Ako naman po si Michael Pangil. Ako nga po ang asawa po nitong si Angela. Ikinagagalak din kitang makilala. Mawalang galang na po, Inang. Katulad po ng usapan natin kanina, itatanong ko lang sana kung saan pong reception area para makapag-inquire kami ng matutuluyan. Dito kasi kami magbabakasyon at magse-celebrate ng bagong taon. Nandun lang. Saktong-saktong dating ninyo. Napatingin kaming dalawa sa direksyong itinuro ng matandang babae kung saan nakita namin ang tila nilulumot na bubungan. Nung una, medyo hindi ko nagustuhan ang lugar. Pero nang makita kong mukhang okay naman kay Mrs., hindi na lang din ako nagsalita. Isa pa kasi, mukhang mabait naman si Inang Rayna. Ay siya nga pala, pagpasensyahan nyo na ang mga lokal na nadaanan nyo kanina. Alam kong titig na titig sila sa inyo dahil katulad ng sinabi ko kanina, madalang na talaga ang mga napapadpad na turista rito. Ako nang nagsasabi sa inyo na huwag kayong mailang dahil mababait naman ang mga tao rito. Napansin ko nga po yung mga tingin nila na medyo nakakailang eh. Pero ayos lang ho naman. Ang totoo niyan, maswerte nga po kami nitong asawa ko eh kasi napakatahimik ng napuntahan naming lugar. Saktong-sakto po sa hinahanap namin ngayon sa pagse-celebrate ng bagong taon. Mas maswerte kami. Ho? Bakit naman ho? Siyempre, dahil kahit papaano ay may dagdag turista. Hindi kasi masyadong tauhin tong lugar namin. Madalang ang mga katulad ninyo. Gutom na rin ang mga taga rito. Po? Gutom na gutom? Ang ibig kong sabihin sa mga turista. Siyempre, kung may panauhin kami, may mga pagkakakitaan din. At kung merong pagkakakitaan, merong maihahanda sa hapagkainan. Kaya salamat dahil kayo ang magpapawi ng gutom ng mga taga rito. Ganun po pala. Akala ko kung ano ni. Inang Reyna, maiwan na po namin muna kayo Magpupunta na po kami sa reception area para makapaghanap ng matutuluyan. Ay sige, magkita na lang tayo ron. Kagad kaming nagpunta sa reception area, Kabanong. Pagdating doon, ay namangha talaga kami ni Mrs. sa aming nakita. Dito ko talaga maa-apply ang salitang don't judge the book by its cover. Napaka-klase kasi ng lugar at halatang elegante kahit simple lang ang disenyo. Kagad kaming inassist ng 2 babae at nang matapos na makapagbayad ay nagtungo na kagad kami sa kwartong inukupahan. Lalo kaming natuwa ni Angela nang makitang silid na narent namin. Ako mismo,
Personal ay hindi ko akalain na sa murang halaga ay ganong klase ng kwartong ibibigay sa amin. Ayos na ayos ang interior design ng nasabing silid. Nasa sentro ang napakalambot na kama. Sa tapat ng kama ay merong life-size mirror na mismong kasukat ng dingding. Ito ang tila pumalit sa TV. Pagsilip ko sa banyo ay natuwa na naman ako dahil malawak yon. Meron pang bathtub na kita ang beach. Sa kabilang side ay may malawak na terrace na kita pa rin ang beach. Sabay na napasampa ang mga kamay namin sa balcony grill habang pinagmamasdan ng beach. Okay na okay tong kwarto natin, love ah. Para tayong naka-VIP dito ah. Grabe, love. Sulit na sulit tong bakasyon na ito. Ang ganda ng lugar. Grabe. Kinikilig talaga ako sa sobrang tuwa. Ako rin, no? Thank you, love ah. We deserve this, love. You really deserve this. At mukhang mababait ang mga tao. Sana makilala rin ang lugar na to dahil napakaganda rin naman talaga eh. Naantala ang pagmumoment namin na makita na naman namin ang Ginoong nagtitinda ng balut mula sa hindi kalayuan. Sumisigaw-sigaw na naman yun hanggang sa huminto malapit sa amin. Nagkatinginan na lang kami ni Mrs. at tong unay medyo nagtatawanan pa kami. Pero nang biglang tumingin sa direksyon namin ng nasabing lalaki ay kinilabutan na naman ako. Sa pagkakataon yung kabanong ay ramdam kong pati ang asawa ko ay natakot. Bigla kasi siyang yumakap ng mahigpit sa akin habang pareho kaming nakatingin sa nasabing lalaki. Mabuti na lang ay naglakad na ulit yon palayo. Pero sinundan ko pa rin ng tingin hanggang sa mawala na sa aming paningin. Nakikripihan na ako sa magbabalot na yun, love. Ay nako, sinabi mo pa. Feeling ko nga parang minamanmanan tayo eh. Sa Manila pa naman, saka sa ibang lugar. Ang tingin dyan sa mga magbabalot asset ng mga pulis. Ay, talaga? Oo, kasi sila yung mga nagpupunta sa mga iski-iskinita kapag gabi tapos nagmamasid-masid. Ah, ganun pala yun. Pero iba yung tingin ko sa lalaking yun eh. Parang basta ang creepy. Naawa pa naman ako nung una natin siyang nakita sa gilid ng kalsada. Hayaan na nga natin siya. Basta, wag lang siyang magkakamaling gumawa ng masama dahil kahit taga rito pa siya hindi ako magdadalawang isip na patulan siya. Naantala na naman kami sa pag-uusap ni Angela matapos naming marinig ang tatlong magkakasunod na katok sa pinto. Nagkatinginan kami bago bumitaw sa pagyayakapan. Naglakad ako papunta sa pinto at kagad tong binuksan. Doon ay tumambad sa paningin ko kabanong ang isang matanda na lalaking moreno na naka-uniform katulad ng suot ng mga nasa reception. Napatingin din ako kagad sa hatak-hatak niyang serving food trolley na nakatakip. Nagtaka ako at muling napabalik ng tingin sa lalaking kaharap. Magandang gabi. Ako si Leonardo, Mr. and Mrs. Pangil. Yes po. At magandang gabi rin. Para sa inyo itong pagkain. Wala naman kaming in-order Baka nagkamali ka lang, bro. Love, nag-order ka ba ng food? Wala pa. Di pa ako nag-o-order ng pagkain natin. Bakit? Nagugutom ka na ba? Pasensya na, Leonardo Hindi pa kami nag-o-order ng pagkain Baka sa iba nga yan. Sa inyo to, sir. Ipapaliwanag ko na lang para hindi kayo magtaka. May libreng pagkain kasi ang lahat ng mga newcomer dito sa beach resort ni Lola. Nang inang rain ako. Kaya wag po kayo mag-alala dahil wala po kayong babayaran. Ha? Seryoso? Seryosong seryoso, sir. Ano, pwede naman akong pumasok? Sige, sure. Sige. Tumabi ako sa gilid at hinayaang pumasok sa loob si Leonardo hanggang sa huminto sa dining table. Pagkatapos ay sumunod ako roon. Nang makita naman yon ni Angela mula sa kinapupwestuhan, ay lumapit din siya sa amin. Oh love, umorder ka na pala Hindi pa, pero free food daw yan. Offer mismo ni Inang Raina. Ah, talaga? Ang galing naman. Ang bango Nagutom tuloy ako bigla. Ako nga rin Okay na, ma'am. Sir, nawa magustuhan nyo itong mga pagkain.
Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang po Okay. Thank you, Leonardo. Pakisabi na rin kay Inang salamat ng marami Sabay namin pinagmasdan si Leonardo hanggang sa mawala na ito sa paningin namin. Pagkasara ko ng pinto, ay tila nagtataka pa kaming nagkatinginan ng asawa ko. Hindi pa rin kasi kami makapaniwala sa ganitong eksena. Alam naman namin may mga free food sa mga 5-star hotel, pero sa ganitong halos hindi naman tinatao, parang lugi kapag nag-offer pa sila ng free food. Sure na free food to, love? Free food nga daw talaga nila yan sa mga newcomer. Ang galing no? Wow, ang galing The best talaga ang beach resort na ito. Hindi tayo nakamali ng piniling puntahan. Oo nga O tara, kain na muna tayo. Tikman natin kung gaano kasarap ang pagkain. O sige, pero wait lang, huwag mo munang galawin. Pipicturean ko muna para i-post na with hashtag. Wala talagang signal dito, no? Okay lang. E di, kapag nagkaroon na ng signal. Napailing na lang ako habang tinatawanan si Mrs. Pagkaupo namin sa tapat ng pagkain, ay kinuha na nga niya ang cellphone saka nag-picture taking. Nagdasal na kami para magpasalamat sa pagkain at pagkalaon ay isa-isa na nga naming nilantaka ng masasarap na nakahain at hindi nga kami nabigo sa lasa ng mga ito. Grabe, sarap. Para akong kumain sa fine dining Love, nakakatawa yung mukha mo. Para kang patay gutom kumain. Ang sarap naman kasi talaga di ba? Order ulit tayo mamaya. Grabe, the best talaga itong beach resort na ito. I-recommend ko nga to sa mga kakilala ko. O sige na. Kumain na muna tayo para makapunta tayo sa beach. Gusto ko na rin maligo Wala na nga kaming sinayang na oras, Kabanong. Nagpatuloy kami sa pagkain at dahil sa masasarap na nakahain ay naubos nga namin itong lahat. Nabusog talaga ako ng gusto. Ang sasarap kasi talaga. Sa sobrang sarap nga ay para kong nakalimutan ang pangalan ko. Kidding aside, may kakaibang lasa ang kinakain namin na hindi ko rin maintindihan kung ano. Pero masarap po talaga siya. At hindi ko inakala na ang masarap na pagkain yon ay meron palang pinanggalingan. Pagkatapos namin kumain at magpahinga saglit, ay dumaan muna kami sa reception area para personal na magpasalamat sa free food. Kitang-kita naman ang tuwa sa mga mukha nila na parabang may kung anong pakahulugan. Dahil hindi na namin nakita si Inang Rayna at Leonardo, tumakbo na kami kagad ni Mrs. sa beach. Medyo madilim dahil kaunti lang ang ilaw. At nasa parte pa lang kami ng matatayog na puno ng buko at tuwang-tuwa na ang aking asawa dahil talaga namang napakaganda ng lugar. Hindi ko talaga ito ini-expect. Bukod sa magandang lugar, ay napaka-peaceful dahil hindi crowded. Paglagpas ng bukana, ay saglit kaming naupo sa free cottage na malapit na lang din sa napakalinaw na beach. Hinawakan ko pa ang maputlang buhangin habang nakatanaw sa karagatan. Love, yung buhangin, hindi kasi puti ng Boracay pero pinong-pino rin siya at malinaw talaga ang beach Nakikita mo yon? Kahit madilim na kumikinang-kinang. You're right, love. Gusto mo na bang maligo? Ako gusto ko nang maligo pero pakicheck nga muna dyan sa pouch yung sunscreen ko. Ha? Magsa-sunscreen ka pa? Wala namang araw. Baka mga team pa rin ako Sige na, please, pakuha na. Ay nako, baka naiwan mo, love. Wala dito Di ba kalalagay mo lang ng kanina? Oo nga, love. Naiwan ko pala sa banyo. Ano ba yan, love? Maglalagay pa naman din ako. Ba't mo naman kasi iniwan dun? Oh, kasi sabi mo lang na wala namang araw tapos maglalagay ka rin naman pala. Please, balikan mo na lang doon. Total, maglalagay ka rin naman Sakto, hindi ko rin masyadong nalagyan tong legs ko dahil nagmamadali tayo kanina. Masyado tayong excited Sige na, hintayin kita rito. Please. Dalawa na tayo, love. Ang daya mo naman sa akin Love, ang sakit na ng paa ko. Pagod na ako maglakad. Kayang-kaya mo na yan. Sige na, please. Please. Thank you in advance and I love you.
Napaungot na lang ako dahil sa pagiging marupok at dahil alam kong wala na ako magagawa kundi sundin ang sinasabi ng pinakamamahal kong babae. Naglakad na nga ako pabalik sa hotel room ng aming tinutuluyan, Kabanong. Habang tinatahak ang daan papunta roon, ay napansin ko na naman ang nagtitinda ng balot. Umiwas na lang ako ng tingin sa Ginoo dahil iba talaga ang aking pakiramdam. Para akong kinakain sa pamamagitan lang ng pagtitig ng lalaking yon. Pero sumunod sa akin ang lalaki kaya huminto na ako at hinarap siya. Hindi na rin kasi ako nakatiis. Bigla rin tuloy akong nag-alala para kay Angela dahil siya lang ang naiwang mag-isa sa tabi ng beach. Mawalang galang na ho Pasensya na Sinusundan mo ba kami ng asawa ko? Gusto mo ba ng balot, iha? Ho? Hindi ho. Wag na wag kayong kakain ng kahit anong ibibigay sa inyo. Dahil kapag ginawa niyo yon, unti-unti nyo na silang magiging kauri. Ho? Anong sinasabi niyo, Manong? Umalis na kayo sa lugar na ito habang may oras pa kayo. Kapag lumalim na ang gabi, mahihirapan na kayong makatakas sa mga liw-liwa. Lalo na't kumain kayo ng mga pagkain nila. Masusundan nila kayo at masusundan kahit saan kayo magpunta. Nababaliw ka na, Manong. Ay nako, tiyan ka na nga. Tama nga ako. Ha? Ano bang sinasabi niyo? Kumain kayo ng mga niluto nila. Hindi nyo na sila matatakasan kahit makalis pa kayo rito. Kailangan nyong kumain itong balot ko. Hindi kayo dapat magtiwala sa mga kinahain nila sa inyo. Mapapahama kayo. Bakit ka naman tatanggapin yan? Saka, ano ba mga pinagsasasabi mo? Mas mukha ka pang hindi ka tiwa-tiwala kaysa sa mga taga dito Kunin mo tong balot at umalis na kayo. Mapapahamak kayo ng asawa mo. Kapag may nangyari sa asawa ko, humanda ka talaga sa akin. Hahanapin kita kahit saan. At kahit matanda ka na, hindi ako magdadalawang isip na bangasan niya mukha mo. Malis ka na nga, Manong. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Ako na mismo ang naglakad palayo. Mabuti na lang din, Kabanong, ay hindi na sumunod ang lalaking yon. Dahil kung nagkataon ay baka hindi na rin ako nakapagtimpi pa. Binalikan ko ang kinaroroonan ni Mrs. at nang makita kong tila nag-i-enjoy naman siyang mag-isa, ay nakahinga ako ng maluwag. Napatingin pa siya sa akin at nagtanong kung nakuha ko na yung sunscreen. Tumawa lang ako at saka nagsabing kukunin ko na ulit. Pagbalik ko ay wala na nga ang lalaking magbabalot. Kaya kahit papano ay nakahinga na ako ng maluwag. Pero bigla ko lang ding naisip ang mga sinabi niya hanggang sa malampasan ko ang mga bukuhan at lumiko papasok sa pasilyo ng hotel. Doon ko napansin naman ang 4 na katao na kausap ni Inang Rayna. Lalapitan ko sana sila pero mukhang abala sa pinag-uusapan kaya hindi ko na inabala pa. Pero dala na rin ng curiosity. Napahinto ako saglit at pinagmasdan ng mga yon. Hanggang sa mapatingin sila sa akin. Kung kanina ay nakangiti si Inang Rayna, nang makita niya ako ngayon ay parang wala na siyang reaksyon. Naglakad na lang sila palayo hanggang sa mawala na sa paningin ko. Hindi yata ako nakita ni Inang kaya hindi ako pinansin. Pero yung mga kasama niya parang ang weird din Napakamot ako sa mga braso ko hanggang sa nagdire-diretso na ako sa aming hotel room. Pagpasok ko'y malinis na ang loob ng kwarto. Dumiretso kagad ako sa banyo at hinanap nga ang sunscreen. Nang matagpuan na to, ay eksakto naman na napatingin ako sa bathtub kaya saglit akong lumapit doon. Napasilip din ako saglit sa labas at tinanaw ang kinaroroon ng cottage ni Angela na nasa bandang kanan. Nakita ko ron ang asawa ko na tila nag-i-enjoy sa music sa kanyang cellphone. Napangiti ako dahil alam kong masaya siya. Yun nga lang, mula sa dagat ay may nakita kong mga mapupulang mga mata. 3 pares yun kaya napatuon doon ang aking pansin na punong-puno ng pagtataka. Ha? Ano yun? Mga tao ba yun? Eksaktong umahon ng mga nasabing nilalang at tila papalapit na yon sa asawa ko. Pero dahil sa madilim ay hindi ko pa rin nakita ang kanilang mga itsura. Sigurado lang ako na mapupulang mga mata ang nakita ko.
Hanggang sa dumating na nga ulit ang magbabalot at sumigaw-sigaw ito ng balot katulad ng dati. Paglingon ko sa tubig ay bigla na lang nawala ang mga mapupulang mata ng kung anong nilalang. Tila nabulahaw ang mga yon. Pero hindi ko na yon naisip dahil pagkakita kong papalapit ang magbabalot sa asawa ko ay kagad akong kinabahan. Anak ng tokwa! Bigla ring may kumatok kaya dali-dali ako nagpunta sa pinto. Pagbukas ng pinto ay ganun na lang ang gulat ko dahil wala namang kahit sinong tao roon. Napakunot ako ng noo habang napapakamot na rin dito. Kasunod noon ay nagpalinga-linga pa ako sa paligid upang masiguro kung meron ng tao o wala. Ikinandado ko na nga lang ulit ang pinto at naglakad pabalik sa aking asawa habang napapakamot pa rin sa mga braso. Mas binilisan ko pa dahil nag-aalala talaga ako para kay Mrs. Baka kasi may gawin kung ano ang siraulong magbabalot na yon. Nang nasa bandang bukana na, ay tinanaw ko mula roon si Angela na nakatuon pa rin ang atensyon sa lalaking nagtitinda ng balot. Hanggang sa mapalingon na nga rin siya sa akin. Habang sinisimula ng kainin ng balot, nakita kong hawak niya na yon kaya lalo akong nagmadali kahit hingal na talaga ako. Uy love, bilisan mo. Ang sarap nitong balot. Fresh na fresh. Nakatikim na ako ng isa. Halika, tumikim ka na rin. Huwag mo kainin yan! Pagkalapit ko'y dali-dali kong tinapik ang kamay ni Mrs. dahilan para mabitiwan niya ang balot. Nagulat siya sa inasal ko. Pero ang misteryosong Ginoo ang kaduda-duda sa paningin ko ay parabang nag-expect na. Nakakain ka na ba? Oo, bakit mo naman ginawa yun? Bakit ka kumain yan, love? Anong masama? Tumatanda ka ha? Sinabi ko naman sa iyo na huwag kang lalapit sa asawa ko, di ba? Sira ulo ka talaga no? Inambahan ko ng suntok ang nagtitinda ng balot pero napigil agad ako ni Angela. Samantala, ang lalaki ay walang imik at nakatingin lang na tila hindi natinag. Umalis ka na sabi! Ligtas na ang asawa mo. Ikaw na lang ang hindi pa. Sinabi lang umalis ka na eh! Hindi na umimik pa ang nagtitinda ng balot. Umalis na rin yun kagad habang ako naman ay napatingin na lang kay Angela. Hingal na hingal pa rin ako at tila hindi ko makontrol ang emosyon ko. Para rin akong nangangati na ewan. Ano yun, love? Bakit mo pinalis yung tao? Nung bakit? Di ba ang creepy niya? Tapos bigla-bigla ka nalang kakain ng ino-offer niya? Ha? Anong bigla-bigla ka dyan? Binili ko yun. Tinawag ko siya tapos pinagbentahan niya ako. Hindi naman pala siya masamang tao eh. Mukha lang kayo nahinala pero mabait naman. Hindi mo alam kung anong pinagsasasabi ng taong yan sa akin. Ha? Ano bang sinabi niya? At saka, bakit ka nagagalit dyan? Okay ka lang ba? Ay, pasensya na pero nag-aalala lang ako para sa'yo. Ano bang sinabi sa'yo ni Mang Espilirinto? At talagang nagpakilala pa siya sa'yo ha? Ano nga ang sinabi niya? Pinapalis niya tayo sa lugar na to eh. Basta ganun. Hayaan na natin yun. Next time ha, huwag ka nang kakain ng balot niya. Doon tayo sa ibang nagtitinda ng balot. Ha? Okay. Oh, ito na yung sunscreen. Pagkakuha ni Mrs. ng sunscreen ay nagpahid na kami ng salitan. Hindi na muna ako umimik dahil habang nagpapahid ako ng sunscreen sa kanyang katawan ay panay ang kamot ko sa braso at binti hanggang sa napansin ito ng aking asawa. Ba't parang kamot ka ng kamot, love? Oo nga eh. Siguro na-trigger na naman yung stress ko dahil sa nangyari kanina. Oo nga. Ikaw naman kasi. Huwag mo nang ulitin yun ha. Kahit pa sabihin mong hindi ka tiwala yung tao. Huwag kang ganun. Pasensya na ulit sa inasal ko. Ang kati talaga. Hindi kaya baka sa kinain natin yan? Wala naman akong allergy sa mga pagkain eh. Ikaw tong may allergy sa ating dalawa, pero hindi ka naman nangangati. Love, baka nga na-trigger lang naman yung stress ko. Hindi na bali, at may anti-allergy naman ako eh. Naiwan lang dun sa kwarto. Uinom ka na lang din mamaya kagad ah. O sige love. O so paano? Swimming na tayo? Okay.
Matapos kong kumamot-kamot sa magkabilang braso, ay kagad akong sumisid palapit kay Angela. Mabilis akong sumulpot sa harapan niya at saka siya hinawakan sa magkabilang bewang at idinikit sa bisig ko. Nagkatitigan kaming dalawa habang nakangiti sa isa't isa. Pagkatapos noon ay kagad ko siyang sinikil ng nag-aalab na halik. Tumagal ng halos 40 segundo bago maghiwalay ang aming mga labi, subalit nanatiling magkadikit ang aming mga bisig. I love you so much, my Angela. I love you too, my Michael. Sa gitna ng malamig na gabi, ay nagpatuloy ang aming paglalambingan hanggang sa mauwi kami sa malimit na ginagawa ng mag-asawa. Matagal ko na rin pangarap ang mangyari ang ganon sa amin sa dagat at sa wakas ay natupad din, Kabanong. Nang mapagod na kami sa paglangoy sa isa't isa, ay sabay na rin kaming umahon. Nang nasa cottage na, ay pareho namin sinandal ang mga sarili sa upuan habang nagpapalipas ng oras. Habang nakapikit si Angela, ako naman ay nagmamasid-masid sa paligid dahil napapansin kong halos wala talagang katao-tao sa paligid. Nakaisip ako na kapilyuhan na kahit anong gawin namin dito ni Mrs. ay siguradong wala namang makakakita sa amin. Bukod kasi sa madilim ay talagang walang katao-tao. Bigla akong napatingin sa dagat. Wala akong halos makita at naririnig ko lang ang paggampas ng alon sa dalampasigan. Naalala kong bigla kong nakita yung mapupulang mga mata. Kaya tumitig-titig ako roon. Hanggang sa napakamot na naman ako sa magkabilang braso at hita. Pero hindi ko pa rin ito pinagtuunan ng pansin. Wala rin naman akong kakaibang nararamdaman katulad ng pagbigat ng hininga kaya sigurado ko na hindi ito malala. Napatingin ako sa relo. 9:00 na pala. Nang makaramdam ng gutom, ay muli kong iginala ang tingin at naghanap ng maaaring mapagbilhan ng makakain hanggang sa may makita ko mga pwestong malapit doon sa kapilya. Love, bili tayo ng food doon, oh. Wow, nakatulog ka agad ang mahal ko. Kinuha ko na lang muna ang pouch niya at binuksan yon. Pagkakuha ko ng 1,000 ay ibinalik ko na ang pouch at tumayo papunta sa nasabing bilihan. Kita naman doon ng asawa ko, kaya hindi na rin ako masyadong nag-alala pa. Dali-dali ko nang pinuntahan ang nasabing pwesto para bumili ng kung anong available. Nagulat ako dahil nandoon si Leonardo na nagluluto ng masarap na pagkain. Hindi ko na matandaan ang tawag, pero ang sabi niya ay specialty ito sa lugar nila. Kaya pala, wala ka rin sa hotel, ha? Nandito ka naman ngayon? Si Inang din kasi ang may-ari ng lahat dito. Teka, nasaan ang asawa mo, sir? Andun, natutulog sa gilid ng cottage. Iniwan ko muna para bumili. Nagutom ako ulit eh. Ang sarap din ng pagkain na binigay nyo kanina. The best, promise. Salamat, sir. Siguradong magugustuhan nyo rin itong specialty namin. Wow! Itong bayad, oh. Nakalimutan ko pala na sabihin. Walang bayad ang mga pagkain dito. Ha? Walang bayad? Opo, yun ang bilin ni Lola. Dahil kayo lang naman daw ang bisita ngayon, gusto niyang busugin kayong mag-asawa. Seryoso ba? Seryosong-seryoso, sir. Kaya itago niyo na lang yung pera. Ang galing naman. Kaya lang, matanong ko lang, yung nagtitinda ng balot, ano bang pangalan nun? Parang Mang Espiliranto. Oo, yun nga. Sorry sa tanong ko, ha. Okay lang ba yung taong yun? Pasensya na, ha. Wala kasi akong tiwala sa kanya, eh. Kaya yung balot na pinakain niya sa asawa ko, tinabig ko, eh. Nakakain ba ang asawa mo? Ang sabi ni Mrs., 1 piraso raw. Pero, yun na nga. Yung pangalawa kasi, tinabig ko na. Bakit? May problema ba? Wala naman. O ito, kunin niyo na po ito at kainin. Magsasara na rin ako, eh. Salamat, ha. Siguraduhin mong matitikman niya ng asawa mo, ha. Oo, sige. Hindi man ipinahahalata pero ramdam ko matinding pagbabago ng aura ni Leonardo. Habang pinag-uusapan namin ng tungkol kay Mang Espiliranto, hindi na lang din ako kumibo dahil bigla na lang siyang nag-ayos para sa pagsasara.
Lumakad na ako pabalik sa cottage hanggang sa marinig ko ang pagsigaw-sigaw ni Angela. Dahil dito ay napatakbo ako. Nabitiwan ko tuloy ang mga pagkain na natapon na sa lupa. Hindi ko na muna inisip yon dahil mas inalala ko ang aking asawa. Pagdating ko roon ay takot na takot si Angela na kaagad yumakap sa akin. "Oh love, bakit? Anong nangyari?" May matak sa akin papunta sa tubig, love. "Ha? Sigurado ka?" Oo, mapupula mga mata. Sigurado ko. Diyos ko po, nakakatakot. Umalis na tayo rito. Anong nangyari? Nakarinig kami ng sumisigaw kaya kami nagpunta rito ng apo kong si Leonardo. May nakita po akong humahatak sa akin. Galing po sa tubig. Akala ko nung una si Michael lang pero pagdilat ng mga mata ko, nakita ko na namumula yung mga mata niya na parang mamasa-masa yung katawan. Nako, nalansi ka nga ng tulo yan. Ano pong ibig niyo sabihin? Sinabi nitong si Leonardo na nakasalamuhan niyo si Espiliranta. Kumain ba si Angela ng tinitinda niyang balot? Isang piraso raw po. Yung pangalawa kasi tinabig ko na. Mabuti na lang at ginawa mo yon. Dahil kung magkataon tuluyang malalansin ng taong yon ang asawa mo. Ho? Ano po bang ibig niyong sabihin na malalansi? Mapapasailalim siya sa hipnotismo. Yung balot nun ni Espiliranto ay nagbibigay ng mga halusinasyon sa mga nakakakain. Pero hindi po ilusyon ang nakita ko. Totoo po yun. Yun ang sinasabi ng isip mo. Walang nakakatakot ang nilalang sa dagat namin. Pero dahil yan sa mga ginagawa ni Espiliranto, kaya rin ang ibang turista ay lumalayo na rito. Pasensya na't kailangan pang maranasan ni Angela ang ganito. Bakit hindi niyo na lang po palisin ng taong yun? Hindi siya nagpapakita sa amin. Kaya kung sakaling makita niyo siya ulit, gawin niyo ang lahat para mahuli siya. Leonardo, samahan mo na ang mga panauhin natin na makabalik sa kwarto nila. At dahil sa abalang nangyari, gagawin ko na lang na libre ang pagtuloy niyo rito hanggang sa bagong taon. Pakiusap, huwag na kayong humindi. Hindi na nga kami nakatanggi pa ni Mrs. Pagbalik namin sa hotel room ay nagkaroon ulit ng matinding paliwanagan. Kaya naunawaan ko kung bakit hindi na nila magalaw si Mang Espiliranto. Natatakot daw sila na baka sila naman ang gawa nito ng hindi maganda. Nawala na ang takot sa puso ni Angela kaya nakahinga na rin ako ng maluwag. At sa paglipas ng mahabang oras, habang nahihimbing sa pagtulog si Mrs., ay nagising naman ako pasado mag-aalas 12 na ng hating gabi. Dahil doon ay nagpasya muna akong lumabas ng silid at hindi na rin inistorbo ang asawa ko. Nakaramdam na naman kasi ako ng gutom dahil nga hindi pala kami nakakain kanina. Isa pa ay mas tumindi na rin ang pangangati ng aking braso at hita, kaya itatanong ko na rin kung merong klinik ang nasabing beach resort. Naubos na rin kasi ang dala kong anti-allergy. Eksaktong pagkandado ng pinto ay nakita ko kagad si Leonardo mula sa hindi kalayuan. Nauuna siyang naglalakad papunta sa kung saan. Lalapitan ko sana siya at tatawagin pero mukhang nagmamadali kaya hinayaan ko na lang. At katulad lang din ng reaksyon kanina ni Inang Rayna, pagkakita niya sa akin ay tila ba seryoso ang kanyang pagmumuka. Dire-diretso rin kasi ang paglalakad nito patungo sa kung saan. Nagpatuloy na rin ako hanggang marating ang reception area pero wala akong naabutan doon na kahit na sino. Oh, nasa kaya yung mga tao rito? Pakte, sobrang kati na talaga yung braso ko eh. Bakit nandiyan ka? Ay, kayo pala Inang Rayna. Gising pa po kayo? Alas 12 na ng hating gabi ah. Maya-maya pa ako matutulog. Teka, bakit ka kamot ng kamot? Hindi ko nga rin po alam eh. Siguro na-trigger yung stress ko dun sa magbabalot na yun. Nasaan po pala yung mga receptionist nyo rito? Abala na sila ngayon. Meron kasi kaming salo-salo mamaya. Wow, mukhang masarap ang handaan nyo ah. Pero parang late na po yata. Mas madalas talagang ganitong oras kami nagsasalo-salo rito. At tama ka, masarap na masarap ang pagkain namin ngayon. Dahil yung isa roon, may pampalasa na akong nilagay. Ho? Pampalasa? Ano pong pampalasa? Hindi mo ba naamoy, Michael?
naaamoy? Hindi po eh. Amoy na amoy ko nga dahil sobrang lapit sa akin. Mas lalo tuloy akong natatakam. Parang gusto ko nang kainin. Po? Pasensya na. Huwag mo na lang akong pansinin. Hinihintay lang namin yung ibang panauhin. May iba pa pong bisita? Hindi na siya sumagot, Kabanong. Tumingin na lang siya sa akin at makahulugang ngiti lang ulit ang isinukli niya. At kitang-kita ko ang tila pamumula ng mga mata niya. Umiwas lang kagad siya ng tingin at lumayo sa akin. Bumalik na lang ako kagad sa kwarto at ang nasa pasilyo na ay napatingin ako sa bandang beach. Doon ko nakita ang iilang katao. Pero hindi talaga ako sigurado kung may mga tao nga talaga ang mga yon. Para kasing nangingintab sa pagkaitim ang mga balat nila at medyo kumikislap ang mga mata. Napahinto ako at napatingin doon hanggang sa maaninag ko ang isang lalaki na tumatakbo na takot na takot. Nakita kong napapalingon yun sa akin at tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng hotel. Pero hinahatak siya ng kung sinong nilalang na sinabi ko kanina. Ha? Anong nangyari ron? Bakit nila hinahatak yung lalaki? Sino ba yun? Naudlot na ako sa pagsasalita dahil nakakawala ang sinabi kong lalaki sa pagkakakapit ng mga humahabol sa kanya. Tumakbo na nga yun papunta sa akin subalit bago pa makalapit ay nadapa sa may buhanginan bago muling nagsisisigaw. Dinig na dinig ko ang mga sinasabi niya, Kabanong, at hindi ko yun malilimutan hanggang ngayon. Humihingi siya ng tulong at nagmamakaawa habang nakatingin sa akin na iligtas siya. Ako naman, sa sobrang pagkabigla, ay napatago sa isang gilid. Nakikinig lang ako sa mga sigaw at tawanan ng mga nilalang doon. At bago pa makarating sa kinaroroonan ko ang mga nilalang na yon, ay merong humatak sa akin. Nakipagpambuno pa ako pero dahil na outbalance ako kaya hindi na ako makaalma pa. Nagulat na lang ako dahil pumasok kami sa isang silid at kinandado ng kung sino ang pinto. Binitiwan niya ako pagkalaon. Kaya pagtayo ay dali-dali ko siyang hinarap. Nagulat ako nang makita si Mang Espiliranto. Ha? Ikaw? Walang iya ka? Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi mo yata naiintindihan ang nangyayari sa lugar na ito, iho. Hindi ako makikinig sa'yo. Sabi ni Nang Rayna, kapag nakita kita sabihin ka agad sa kanila. Gawin mo yon para hindi na kayo makalis ng asawa mo sa lugar na ito. Gawin mo na ngayon. Ipagsigawan mo sa kanila na nakita mo na ako. Gagawin ko talaga. Nakita mo yung lalaki kanina? Kapatid siya ni Toxie, ang batang babae na nakita niyong pinapasok doon sa kapilya. Ang pangalan ng lalaking yon ay si Dumas. Katulad ko, ayaw nilang maging katulad ng mga magulang nila. Na mga tao sa lugar na ito, ayaw nilang maging isang liwliwa. Liwliwa? Saka ko na ipapaliwanag. Kainin mo muna itong balag. Bakit ko naman gagawin yun? Sinabi ni Nang Rayna na nanghihipnotismo ka ng tao. Naniwala ka talaga sa sinasabi niya. Yung umatak sa asawa mo, isa yung liwliwa. Kainin mo na to bago pa mahuli ang lahat para sa iyo. Dahil kapag nakaabot sa puso mo mga katikati na yan ngayon sa katawan mo, mapaparalisa ka at doon na isasagawa ng mga taga rito ang masama nilang balak. Anong masama nilang balak? Hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Magiging laman-tiyan kayo na mag-asawa ng mga liwliwa dahil kakainin kayo ng mga tao rito. Mga aswang sila. Para akong nabingi sa sinabing yon ni Mang Espiliranto. Naghati rin ang pagdududa ko at ang paniniwala. Kaya naguluhan ako kung sino talaga nagsasabi sa kanila ng totoo. Kung wala kang paniniwala sa mga sinasabi ko, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Kung sakaling malagay na kayo sa altar, makiusap ka na lang na maging kauri sila para hindi kayo patayin. Pero sa tagal ng hindi nakakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao mga taga rito, hindi ako sigurado kung pagbibigyan nila kung sasabihin mo yon. O siya, sige na. Maiwan na kita dyan. Teka lang. Kapag may nangyaring masama sa akin sa pagkain ng balot na to, hahabulin kita hanggang sa kamatayan. Tanda mo yan!
Kapag hindi mo pa kinain ang balot na yan, siguradong kamatayan ang naghihintay. Hindi lang sa'yo, kundi pati mismo sa asawa mo. Dahil sa mga sinabi niyang yon, kahit nag-aalangan ay kinain ko na ang balot. Naubos ko ang isa pero pinakain niya pa sa akin ng isa pa para raw mas makasiguro kami. Pagkatapos noon ay nagpunta na kagad kami sa kwarto namin. Mabuti na lang din ay tulog na tulog pa si Angela na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. Dali-dali kong ginising ang asawa ko at nang makita niya si Mang Espeleranto ay muntik pa siyang mapasigaw. Mabuti na lang ay natakpan ko kagad ang bibig niya. Pinahinahon ko muna siya bago magkwento. Bakit siya nandito? Narinig mo naman yung sinabi nila Inang Rayna, di ba? Baka nilansi ka na rin niya. Kung nilansi ko siya, bakit ngayon magaling na ang kanyang katikati matapos siyang kumain ng balot? Ha? Kumain ka ng balot, love? Oo pero wala na nga yung mga katikati ko kanina. Paano nangyari yon? Dahil ang balot na kinain mo ay hindi naman ordinaryo. Itlog yun ng mga alaga kong mahiwagang pato. At lahat ng klase ng panlalansi ng masasamang elemento ay napapawalang bisa nito. Baka mamaya, yung sinasabi ni Inang Rayna, ginagamitan mo kami ng ilusyon para magawan mo kami na masama. May dahilan ba para gawin ko yan? Nung una nyo pa lang akong makita, alam ko nang maliligaw kayo sa lugar na ito. Kaya, nanghingi na ako ng tulong sa isang pambihirang nilalang. Kaya nakarating kagad ako rito. Pero limitado lang ang tulong na yon. Kaya kahit gustuin ko man kayong itakas kagad dito, ay hindi ko magagawa. Pasensya na kung may pagdududa pa rin ako pero bakit mo kami tinutulungan? Gusto kong wakasan na ang kasamaan ng asawa ko. Ho? Asawa mo si Inang Rayna? Oo, at apo ko si Leonardo. Ako ang may-ari ng lugar nito. Pero simula nang magkasakit ang anak naming si Raimundo, ang tatay ng aking apo, isinanlana ng asawa ko ang kaluluwa niya sa demonyo. Matindi ang naging kapalit pero hindi pa rin nailigtas ang buhay ng aming anak. At hanggang ngayon, pinalalaganap ni Rayna ang kasamaan sa mga taga rito. Halos lahat na sila ay nagiging liwliwa. Kaya kahit labag sa loob ko, umalis ako sa lugar na ito at tumanap ng paraan para mapigil ang asawa ko. Hanggang sa makilala ko ang mga pambihirang nilalang na nagbigay sa akin ng mahiwagang bibe. Kaya naging isa akong magbabalot pero hindi pangkaraniwan. Dahil palihim akong tumutulong sa mga taong binibiktima ni Rayna at sa mga taong ginagawa niyang kauri nila na isang liwliwa. Ano po ba yung liwliwa na yon? Yon ang sumpa na binigay sa kanya ng demonyo. Isang nilalang na nagpapalit ng anyo na pwedeng makahinga sa ilalim ng dagat. Pero ang kinakain nila ay sariwang dugo at karne ng tao. Katulad ng mga nakita kong humahatak sa akin dun sa Pampang? Oo. Yun din yung nakita kong humilad dun kay Dumas. Natigil na kami sa pag-uusap dahil sa isang nakakatakot na huni ang narinig namin mula sa labas ng hotel. Kitang-kita ko kung paano naging alerto si Mang Espeleranto. Kaya naniwala na rin ako. Kahit medyo may pag-aalinlangan pa rin sa aking puso at isipan, Kabanong. Hindi rin naman ako maalam sa mga ganitong bagay kaya wala akong choice kundi iasa sa taong nakakaalam ang lahat. Nanalangin lang ako ng mga oras na yon na sana'y totoo talaga ang mga sinasabi ng Ginoo sa amin. Mahal na mahal ko ang asawa ko at ayaw kong mawala siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya sa lugar na yon. Ako pa naman din ang nagpumilit na magbakasyon kami kaya habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kung sakali. Sinenyasan na niya kaming manahimik. Dinala na lang namin ang mga importanteng gamit at maingat na lumabas ng silid. Sinabi din sa amin ni Mang Espeleranto na 3:00 pa ng madaling araw gagawin ang pagpatay at pagkain sa amin kung sakali. Dahil sa mga oras kasing ito, ay niriritualan pa nila si Dumas upang maging isang ganap ding liwliwa. Kaya maraming pagkakataon na makatakas kami dahil ang lahat ay nasa kapilya. Sinamantala na namin ang pagkakataon. Nagtungo na kami sa parking area at hinanap ang sasakyan.
Pagkakita rito ay dali-dali akong pumasok at nang bubuksan ko na ay bigla akong pinigilan ni Mang Espeleranto. Bakit to, Mang Espeleranto? Kailangan nating itulak muna ang sasakyan hanggang sa makalayo. Kapag narinig nila kagad tayo siguradong susundan tayo ng mga yon. At sa dami nila, mahihirapan tayo makakawala. Opo, tama nga po kayo. Si Angela na ang pinapasok namin sa loob para magmaniobra ng sasakyan. Tinulak namin ito hanggang sa sapat na ang layo namin. Nang papaganahin ko na ulit ang makina ng kotse ay hindi naman sumakay ang Ginoo. Oh, Mang Espeleranto, bakit na naman ho? Hindi na ako sasama sa inyo. Kunin niyo tong basket. Marami pang laman na balot yan. Ano pong gagawin namin dyan? Hindi lang basta gamot ang balot na yan. Sandata rin yan laban sa mga aswang at iba pang elemento dahil galing yan sa mahiwagang bibe. Dali at iwan niyo na ako rito. Bakit namin kayo kailangang iwan? Sumama na ho kayo sa amin. Pasensya na. Hindi ako basta-basta umaalis sa lugar na ito. Lalo na ngayong kailangan pa ng ibang taga rito ang tulong ko. Hindi ko pwedeng pabayaan si Dumas lalo na't ayaw niyang maging isang liwliwa. Kayo na rin po nagsabi na hindi niyo sila makakaya ng kayo lang. Baka po mapahamak pa kayo dahil delikado. Mas ayos na maging delikado kaysa gumawa ng hakbang na pagsisisihan natin habang buhay. Pero wala nang pero-pero. Hindi na ako aalis ulit dito. Hindi ko gagawin yon nang wala man lang akong ginagawa para makapagligtas ng kahit isang buhay pa hanggang sa huli kong hilinga. Pero kung buhay kayo, mas marami pa kayo maililigtas laban sa kanila. O sige, ganito na lang po. Maghihintay ako dito at kailangan niyong bumalik sa loob ng 10 minuto. Dahil kung hindi, pupuntahan ko kayo doon. Ipangako niyo po na babalik kayo. Iha, matigas ba talaga ang ulo nitong asawa mo? Pasensya na po kayo pero tama pong sinabi nyo. Kaya nga po kami napunta sa bakasyong to dahil sa katigasan ng ulo niya eh. Magiging delikado ang buhay ninyo. Kayo rin po nagsabi, mas okay na maging delikado kaysa gumawa ng hakbang na pagsisisihan natin habang buhay. Wala nang pero-pero. Napapaismid na lang siyang napapakamot sa ulo, Kabanong. Habang ang asawa ko, kahit na kinakabahan, ay wala na ring nagawa. Nagkasundo na nga kami at mariing binili na ni Mang Espeleranto na kapag sumapit ang 10 minuto na wala pa siya, ay kailangan na talaga naming umalis. Para lang matapos ang diskusyon, ay pakunwari na lang akong nag-oo. Pero ang totoo, wala akong balak na sundin yon. Kapag sumapit ang 10 minuto na wala pa siya, ay pupunta ako sa kapilya upang gumawa ng paraan para mailigtas siya. Humawa kami pareho ng mga balot habang naghihintay. Ilang saglit pa nga'y unti-unti naming nakita ni Angela ang ilang tao mga taga roon. Naglalakad sila papuntang kapilya. Pero habang ginagawa nila yon, ay unti-unti silang nagpapalit ng anyo bilang isang halimaw na tinatawag ng liwliwa. Sa unang pagkakataon, Kabanong, ay nakakita rin ako ng aswang. Dito ko napatunayan na totoo sila. Pero kakaibang nakita naming mag-asawa dahil hindi ito ang tipikal na aswang na napapanood sa TV. Nangingintab sa pagkaitim ang mga balat nila na parang kaliskis. Para ring mamasa-masa. Namumula rin ang mga mata na parang bilasang isda at para sila mga syokoy pero mas nakakatakot pa. Napahawak patuloy sa akin si Angela dahil sa takot kaya hinimas-himas ko na lang ang likod niya bilang pag-alo. Konting tiis na lang, love. Yan nga yung nakita kong humatak sa akin dun sa beach. Natatakot ako, love. Baka makita nila tayo. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Mang Espeleranto, mahina ang mga pang-amoy nila. Hindi nila tayo maaamoy sa ganito kalayo. Hindi na umimik ang asawa ko. Nag-sign of the cross na lang siya at sinamahan ko na ring magdasal. Habang ang mga liwliwang aswang ay isa-isa nang nagpapasukan sa kapilya. At makalipas ang 10 minuto, pagtingin ko sa relo ay bigla akong napabuntong hininga. Wala pa kasing sinyales ng presensya ni Mang Espeleranto. Humawak ako sa bukasan ng kotse na ipinagtaka ng aking asawa. Saan ka pupunta, love? 10 minuto na lumipas, pero wala pa si Mang Espeleranto. Sabi niya, umalis na raw tayo kapag wala pa siya. Love, kailangan ko siyang balikan. Siya ang tumulong sa atin. Hindi makakaya ng konsensya ko kapag napahamak siya dahil sa atin. Iiwan mo ko dito mag-isa? Pangako babalikan kita, love.
Natatakot ako eh. Umalis na tayo, please. Promise, mabilis lang to. Magtago ka lang sa kotse at ilagay mo sa iyo yung basket ng balot. Hindi ka mapapano sa mga aswang na yun. Sige na, aalis na ako para makabalik agad ako. Hindi na talaga ako nagpapigil pa, Kabanong. Alam kong katangahan ang ginawa ko pero hindi ko talaga maaatim na may taong mamatay ng dahil sa amin. Ngayon ko naintindihan kaya gustong-gusto talaga ni Mang Espirilanto na magligtas ng buhay. Tahimik at maingat ako nagpunta sa gilid ng kapilya hanggang sa makasilip ako sa maliit na bintana. Dinig na dinig sa labas ang ingay at sigawan nila, lalo na ng pamilyar na boses. Ang batang babaeng si Tokse na nakita namin kaninang hapon na pinapasok sa kapilya. Tila lupaypay na at katatapos lang na uminom ng dugo. Nalaman ko yon dahil may bahid ang kanyang bibig at tila umaagos yun pababa. Kapansin-pansin din na parang may maliit na siyang itim na ugat sa ilalim ng leeg at magkabilang sentido. Mas lalo kong nagulat dahil ang mga kamay at paa niya ay nangingitim na para bang nagsisimula na ring magpalit ng anyo bilang liwliwang aswang. Sa bandang kanan ay nakita ko naman ang lalaking si Dumas, yung kaninang lalaki na nakita ko sa beach na pinagtutulungan. Siya raw ang kuya ni Tokse ayon kay Mang Espirilanto. Nakatali siya at nagkukumahog pa rin na kumawala. Pero wala siyang magawa. Nakatingin lang sa kanya mga magulang niyang anyong aswang na at naghihintay. Kitang-kita talaga sa mukha ng lalaking yon na ayaw niyang maging isang aswang. Naiintindihan ko siya dahil kahit ako ayaw kong maging isang halimaw. Mas pipiliin ko na lang din sigurong mamatay kapag ganito ang mangyayari sa akin. Maya-maya pa ay tumahimik bigla sa loob. Nakita ko mula sa pinakadulo na merong lumabas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Inang Rayna. Ang katawan niya ay anyong aswang na, pero ang mukha niya ay anyong tao pa rin. Hinanap ko sa paligid si Mang Espirilanto, pero hindi ko siya mahagilap. Kaya naman nag-focus na lang din ako sa matandang babae. Mga mahal kong liwliwa, narinig naman natin na nagbalik na rito ang asawa kong si Espirilanto. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya, pero alam naman natin na hindi siya magtatagumpay. Mabuti na lang at madali nating nalansi ang mag-asawang bibiktimahin natin mamayang 3:00. Isang buwan din tayong hindi nakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao dahil sa hangal kong asawa. Pero ngayon, sisiguraduhin kong magkakaroon tayo ng pagkain bago matapos ang taong ito. May pagsasaluhan tayo sa mismong bagong taon. Tama nga talaga sinabi ni Mang Espirilanto. Mabuti na lang at nakinig kami sa kanya. Pero nasan kaya siya? Sa ngayon ay tapusin na muna natin ang ritual ng sa ganon, katulad ng hiniling niyong magkasawang Sailor Ratmon. Tutupad ako sa gusto niyo. Magiging kauri na rin natin ang mga anak niyong si Tokse at Dumas. At kasabay ng pagiging liwliwang aswang nila, tayo ay magbubunyi na. Habang nagsisigawan ng mga aswang sa tuwa, nakita kong lumapit ang mag-asawang aswang kay Inang Rayna. Dala ang mangkok at inabot ito sa kanilang lider. Kinuha yun ng matandang babaeng aswang at maya-maya lang gamit ang matatalim niyang kuko, sinugatan niya ang kanyang pisngi. Mula roon ay tumagas ang masaganong dugo at sinalok niya yon sa mangkok. Nang mapuno na ay saka niya ay binalik sa mag-asawa. Dinala naman nila sa harap ni Dumas na nagkukumawag pa habang umiiyak at nagmamakaawa sa mga magulang. Pero tila bingi sila Aling Sailor at Mang Mon. Sa pilitan nilang pinapainom sa kawawang binata ang sariwang dugo ng aswang hanggang sa malulon yun. Tila nagpuri naman ang mga aswang na naroon habang si Dumas ay nangingisay-ngisay na. Umiepekto na kasi ang dugo ng aswang na dumadaloy sa loob ng katawan niya. Ilang saglit pa ay nagsusumigaw na siya na tila nasasaktan hanggang sa sumuka na siya ng sumuka. Pero sa halip na mag-alala ay natuwa pa ang mga taong naroon. Napapikit na lang din ako sa awa pero alam kong wala na akong magagawa. Nahuli na yata kami. Sorry Dumas. Pero nasa na kaya si Mang Espirilanto? Pagtingin ko ulit sa kanila, nakita kong may lumapit kay Inang Rayna at may bumulong sa aswang na yon.
Ako naman ay nagtaka kaya napatitig ako sa kanila. Nagulat na lang ako nang biglang dumako ang tingin niya sa kinaroroonan ko. Dahil doon ay napayukod ako at napasandal. Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot kaya naisip kong umalis na kagad sa lugar na yon bago pa nila ako habulin. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita si Leonardo sa harapan ko. Katulad ni Inang Rayna, anyong aswang na ang buo niyang katawan pero hindi ang muka. Kitang-kita ko ang balat niyang nangingintab sa pagkaitim na tila kaliskis. Leonardo? Ako nga. Dapat sa mga oras na to paralisado ka na. Pakiusap, paalisin mo na ako. Nawala na ang epekto sa iyo ng mga kinain mo. Dahil nawala na ang kati-kati sa katawan mo. Pakiusap. Pasensya na, pero hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo. Alam mo bang matagal naming hinintay ang pagkakataong ito? 1 buwan din kaming hindi nakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Hindi ka pwedeng umalis. Pagkasabi niyang yun, ay unti-unti nang nagsaaswang ang kanya muka. Sinubukan kong takasan siya pero humuni siya. Napatakip ako ng tenga dahil sa kilabot at nagulat na lang ako nang makitang pasunggab na siya. Nagulat na lang ako nang makita si Mang Espeleranto na may hinagi sa kanya na isang balot. Tumama yun mismo sa mata niya, kaya napakamot-kamot siya sa muka. Nakita ko pa kung paano umusok yon. Pero dahil sa taranta ay hindi kagad ako nakagalaw para makatakas. Hindi ba sinabi ko sa iyo na umalis na kayo? Mapapahamak ko pa pati ang asawa mo. Saka muna ako sermonan. Napakatigas ng ulo mo. Bilisan mo na at kumilos ka na. Oo. Dali-dali akong tumakbo kasunod ni Mang Espeleranto. At pagtingin ko kay Leonardo ay tila nakarecover na siya pero sunog ang kanyang muka at halos matunaw ang kaliwa niyang mata. Doon ko lang napagtanto na matindi pala ang epekto ng balot na yon. Grabe! Yung balot ba yung may gawa nun, Mang Espeleranto? Oo. Ano sa tingin mo? Nakita mo naman, di ba? Nagluta kami sa pag-uusap dahil isa-isa nang naglabasa ng mga aswang sa kapilya. Nabuwal ang pinto, nabasag ang salamin ng bintana, kaya mas binilisan namin ang tumakbo. Habang papalapit sa sasakyan, ay kinuwayan ko na kagad si Angela. Habang sumisigaw na paganahin na niya ang kotse. Ginawa niya naman kagad ang sinabi ko. Siya na rin mismo ang lumapit sa amin. Paghinto ng kotse ay lumipat kagad siya ng pwesto. Ako naman ang nag-drive. Pero nang makita kong hindi pa pala nakasakay si Mang Espeleranto ay umabante ako palapit sa kanya. Dinig na dinig ko ang sigawan ng mga aswang na papalapit sa amin. Pero sa paghagis ni Mang Espeleranto ng balot, nang tumama ito sa mga yon ay tila nasunog ang mga balat nila. Naghiyawan ng mga nasa pool habang ang iba'y patuloy sa paghabol. Sakay na, Mang Espeleranto! Bilisan niyo po! Sakay na! Binuksan ni Angela ang pinto ng passenger seat at pumasok doon ang matandang Ginoo. Nang masiguro kong okay na ang lahat, ay pinaharurot ko na ang sasakyan. Habang nakatingin ako sa rearview mirror, nakikita kong sumusunod pa rin ang ibang aswang. Pero si Inang Rayna ay nakatigil lang at malakas na nagsasalita. Sige lang! Tumakbo lang kayo! Pero hindi niyo kami matatakasan! Malawak na ang nasasakupan ko! At kayang-kaya kong mapanawagan sa mga alagad kong liw-liwa upang mahuli kayong tatlo! Hayaan mo na siya sa mga sinasabi niya. Hindi niya tayo mahuhuli. Nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa hindi ko na sila makita. Maging ang mga sumusunod na aswang. Pero hindi pa rin kami nagpakampante. Dahil sabi nga ni Mang Espeleranto, mabibilis at mauutak din sila. Naging alerto kaming tatlo hanggang sa meron na ngang kumalabog sa bubong. Napasigaw ang asawa ko habang napapatingala. Narinig ko na patuloy sa paggapang sa bubong ng kotse ang halimaw. Habang ako'y nakafocus sa daan, sina Angela at Mang Espeleranto ay nakatingala at parehong may hawak ng balot. Hanggang sa may biglang may tumusok na matulis na kuko. Tinamaan ako sa tagiliran kaya napapaling ang sasakyan sa kanan at kamuntikan pa kaming mahulog sa bangin. Pataas na kami at papunta sa isaw-isaw na daan. Mabuti na lang ay napreno ko kagad ang kotse.
At dahil dito'y tumalisik ang liwliwa at ito ang nahulog sa bangin. Dali-dali akong nagmaniobra ng sasakyan. Nang okay na ay pinaharurot ko na ulit ito. Panay-panay pa rin ang lingon ko sa rearview mirror hanggang sa may nakita na ulit akong dalawang aswang na sumusunod. Tumatalon-talon at naglalambara sila sa puno na parang mga unggoy. May mga aswang sa puno! Mag-ingat kayo! Kumalubog na naman ang bubungan ng kotse at sa pagkakataong yon ay halos mayupi na ito. Dalawang aswang kasi ang lumundag. Pero hindi katulad kanina, hindi na binigyan ni Mang Espiliranto ng pagkakataon ng mga yon. Binuksan niya ang bintana at hinagis pataas ang balot na hawak. Kumuha pa siya ng isa pa sa basket. Pero narinig na namin na naghihiyawan ang mga nasa bubong. Maya-maya ay bigla na lang silang nahulog at gumulong-gulong patalikod. Naiwan pa ang mga dugo nila sa likod ng kotse kaya hindi ko na tuloy nakita kung may sumusunod pa. Umaasa na lang din ako sa side mirror. Pero hindi ko rin napagandaan ang sumunod na pangyayari, Kabanong. Isang matinding pagkalabog ang nagpaalog ng sasakyan namin. Dahilan para mabasag ang mga salamin sa likod at sa magkabilang gilid. Mabuti na lang ay hindi nabasag ang nasa harapan kaya kahit papaano ay nakontrol ko pa rin ang kotse. Sino yon? Lolo, umanda ka sa ginawa mo sa akin. Binigyan mo ako ng dahilan para patayin ka na talaga. Si Leonardo, Mang Espiliranto, mag-iingat po kayo! Natigilan na ako ng unti-unting marinig ang paglagitik ng bubungan ng kotse. Hanggang sa tuluyan na nga itong matuklap. Tinapon ng halimaw ang piraso ng bubong at galit na galit kaming hinarap. Nang mapusilyap ako kay Angela, kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Wala naman ako magawa dahil nagmamaneho ako ng kotse. Kaya nagre-rely lang din ako kay Mang Espiliranto at sa may waga niyang balot. Love, magpakatatag ka! Natatakot ako, love! Kayang-kaya natin to. Nandito lang ako sa tabi mo. Nandito rin si Mang Espiliranto. Manahimik kayo. Nakakaumay kayong dalawa. Ikaw ang manahimik. Hindi na bale. Dahil kapag nakuha ko kayong dalawa, sinisiguro ko sa inyong pahihirapan namin kayo ng gusto. Aray ko! Ang sakit! Ang sakit! Buti nga sa'yo. Sino may gawa nun? Ako, Apo! Inuulit mo na naman, Lolo. Ikaw na ang uunahin ko. Dapat na naibig ka na lang at nagtinda ng balot sa kung saang lupalop eh. Bakit ka pa bumalik dito para lang guluhin kami? Ang dami mong sinasabi, Apo. Hindi ka nagmana sa akin o sa tatay mo man lang. Nang insulto ka ba talaga, Lolo? Mamamatay ka na lahat-lahat? Pasensya na, Apo. Pero hindi ako mamamatay dito, kundi ikaw. Mamamatay kang matanda ka! Bago pa sumalakay si Leonardo ay pinaghahagisan na siya ni Angela ng balot. Nagulat pa nga ako sa asawa ko dahil tumayo siya kahit mabilis ang pagmamaneho ko. Naghihiyaw lang sa sakit si Leonardo habang umuusok ang katawan niya matapos matalsikan ng katas ng balot. Pagkatapos ay ako naman ang pumorma. Nang mapaliko na ang sasakyan ay para akong nag-drift. Nawalan siya ng balanse hanggang sa mahulog siya. Tuwang-tuwa na ako dahil akala ko ay tapos na. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang hawakan niya si Angela sa balikat. Lumabas ang asawa ko sa sasakyan pero nakapitan kagad siya ni Mang Espiliranto. Dahil dito ay pinit ko sa kabila ang sasakyan. Kaya nakabalik ang asawa ko. Nakahinga ko na maluwag ng tuluyang makabitaw ang aswang sa kanya at nakita naming gumulong-gulong. Natapos din sa wakas. Huwag ka munang magpakasaya. Hindi pa tapos. Matibay din talaga ang apo ko. Ha? Paanong? Napalingon kaming lahat sa likod dahil mabilis na tumayo si Leonardo at galit na namang humuni. Dahil dito'y sinabihan ako ng kanyang lolo na magmadali. Sinyalis daw kasi yun na nagtatawag siya ng iba pa. Hindi nga nagkamali ang matandang nagtitinda ng balot. Dahil maya-maya lang ay nakarinig na kami ng mga ugong at huni ng iba pang halimaw. Pero sa mga puno, sa gilid ng bangin at sa kalsada kasunod ni Leonardo. Diyos ko po, nasundan na nila tayong lahat. Bilisan mo na, love. Mamamatay na tayo dito. Hindi tayo mamamatay dito, love. Makakauwi pa tayo. Pangako.
Nang makita kong umiiyak ang asawa ko kabanong, ay para akong nakonsensya. Naisip ko ang mga sinabi ng mga magulang ko. Bigla ko nagsisi at napasabi sa sarili na sana'y nakinig na lang ako sa kanila. Sana pala'y hindi na lang kami umalis para nakapagsolo sa bakasyon. Napabuntong hininga na lang ako dahil gusto ko na ring maiyak. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko para sa aking asawa. Hanggang sa maramdaman ko ang pagtapik ni Mang Espeleranto sa aking likuran. Pagtingin ko saglit sa kanya ay tumangulang siya. Hindi ko alam kung paano pero dahil doon ay nabuhayan ako. Ang taong minsan kong pinagdudahan ay siya pa palang tao na magpapalakas sa aking loob. Unti-unting sumilay ang tapang sa puso ko at naramdaman ko yun na parang isang baterya na nagpapalakas sa akin. Nawala ang takot sa puso ko. At sa mga oras na yun kabanong, ang mabilis na pintig ng puso ko ay hindi na takot ang dahilan, kundi determinasyon na makakaalis kami sa lugar na yun ng buhay. Napa-sign of the cross ako habang bumubulong sa sarili. Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin ng asawa ko. Kung saganang sa akin lang wala akong kakayahan. Pero nananampalataya ako na ililigtas mo kami rito. Ikaw ang magiging gabay namin laban sa mga alagad na kadiliman na to. Gagamit ka ng mga instrumento, Lord. Kaya ikaw na pong bahala sa lahat. Nag-focus lang ako sa pagmamaneho habang si Angela at Mang Espeleranto ay patuloy sa pagbato ng balot sa mga liwliwang aswang. Napatingin ako sa basket na may halong pag-aalala dahil sa dami ng binato nila sa kalaban. Alam kong mauubos na yun anumang oras. Pero nagulat ako sa sinabi ng matandang lalaki paglingon niya sa akin. Kung inaalala mo ang laman ng basket, ako na nagsasabi sa iyo, huwag ka mag-alala dahil hindi nauubos ang laman ng basket na yan. Galing mismo yan sa pambihirang nilalang. Isa yan sa mga kaloob nila sa akin. Sino bang pambihirang nilalang na yan, Mang Espeleranto? Diyos ba yan? O diwata? O mas mataas pa? O baka genie? Bigay naman pwede akong humiling dyan. Huwag mo nang hilingin ang mga ganong bagay, Michael. Nakita mo naman ang sinapit ng asawa ko. Nilamon siya ng mga kaibigan niya kaya siya naging aswang at nadamay pa. Hindi lang ang aking apo, kundi ang iba pang mga inosenteng tao. Ikaw naman, Manong. Hindi ka na mabiro. Uy! Ano yun? Anak ng teteng! Pagtingin namin ay nakasampa na sa likuran ang magkapatid na Tukse at Duman. Nagulat din ako nang makita sila. Halata naman kasi na hindi pa sila ganap na aswang. Pareho silang umiiyak at tila pinipigilan ng mga sarili na umatake. Pero dahil meron na silang bahay ng pagiging aswang, kaya naman hindi nila mapigil ang kani-kanilang katauhan para sumalakay sa amin. At nang babatuhin na sila ni Angela, ay pinigil siya ni Mang Espeleranto. Tumayo ang Ginoo at tinawakan ng dalawa. Saka sila sapilitang ipinaupo. Madali ka at tulungan mo ako. Itali natin sila. Opo! Tumulong nga ang asawa ko hanggang sa matali sila ng seatbelt. Katakataka rin na tila hindi sila nanlalaban. Kaya hindi ko na naman napigilan ang mapatanong. Bakit hindi sila umaalma, Manong? Pinaluno ko sila ng sabaw ng balot. Baka mapahamak sila at mamatay, Manong. Huwag kayo mag-alala dahil mga bagong yanggaw pa lang sila. Hindi pa ganun kalala ang epekto ng dugo ng aswang sa katawan nila. Kaya kahit malulun nila ang sabaw ng balot, hindi sila mamamatay at malulusaw ang katawan nila sa loob. Sadyang hindi pa lang nila makontrol ang sarili dahil siguradong binubulungan sila ng may-ari ng dugo. Ano pong mangyayari sa kanila? May babalik ko sila sa normal, kaya magpatuloy ka lang sa pagmamaneho. Sa palagay mo ba papayagan akong mangyari yon, Lolo? Traitor kang matanda ka! Kaya ikaw na ang dapat na unang mamatay! Nagulat ako nang biglang lumundag si Leonardo. At kahit tila nalulusaw ang ibang bahagi ng katawan niya, ay matindi pa rin talaga ang pagnanais niyang mahuli at mapatay kami. Umangat ang unahan ng kotse nang tumuntong siya sa likod. Nagulat ako, pero ang mas nakakagulat ay ang ginawa ng aking asawa. Tumayo rin siya at matapang na hinarap ang tila naaagnas na aswang. Love, anong ginagawa mo? Naiinis na ako sa mga aswang na to Matapang kang babae ka, ha? Pasensya na, Mang Espeleranto. Kung nga pumuman ang aswang na ito, mamamatay na siya ngayon.
Sunod-sunod ulit na hinagis ni Angela ang mga balot. Ang ilan ay hindi tumama sa mismong target, pero tumama naman sa mga nasa likod na humahabol na liwliwang aswang. Tumawa si Leonardo, kaya sinamantala yun ng asawa ko. Pagtingin ko saglit ay nakita ko kung paano niya isinalpak sa bibig ng aswang ang balot at doon piniga. Nalunok niya ang sabaw at dahil dito'y unti-unting nalusaw ang lalamunan niya, pati tiyan mula sa loob. Hanggang sa sumabog sa harap namin ang buo niyang katawan. Gulat na gulat kaming lahat, pero aaminin ko kabanong, naastigan ako sa ginawa ng asawa ko. At the same time, ay natakot na rin ako sa kanya. Kaya hindi ko na siya ginagalit simula nang mangyari yun sa amin. Isinipa ni Mang Espeleranto ang walang buhay na katawan ng kanyang apo. Nagpagulong-gulong yun at nang makita ng iba pang liwliwang aswang ay napahinto sila. Ilang saglit pa ay sabay-sabay silang napaungol. Nakakakilabot na parang nagtatawag sila ng kamatayan. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang kadiliman sa buong paligid. Kaya muli akong napa-sign of the cross at iniisip na sana matapos na ang tila napakahabang kadiliman na ito. Napatay ko rin ang aswang na yon. Oo nga, love. Nagawa mo. I'm so proud of you. Ang galing-galing mo. Hindi pa oras para magsaya. Alalahanin yung apo ko ang pinaslang nyo, Angela. At ang lola niya, ang asawa kong si Reyna, ang pinuno ng mga aswang na liwliwa. Mahalaga sa kanya ang pinatay mo. Kaya sigurado kung ano bang oras nandito na siya. Inay ko po. Ano na pong gagawin natin, Manong? Maghintay lang sa pagdating niya. Ha? Maghihintay? Huwag kang tumigil sa pagmamaneho. Malapit na tayo sa ligtas na lugar. Sige po. Habang nakatingin sa tinatahak naming daan, napansin ko ang lugar. Pamilyar ito sa akin. Dito namin nakita si Mang Espeleranto na naglalakad. Dito ko lang din tuloy naisip na napakalayo pala talaga ng nilakad niya makarating lang doon sa beach resort at mailigtas kami. Saka ko lang na-appreciate ang ginawa niyang yon kahit pa sinabi niyang may ginamit siyang special na daan galing mismo sa mga sinasabi niyang pambihirang nilalang. Mang Espeleranto, maraming salamat po talaga sa pagtulong niyo sa amin ha. Pasensya na rin sa pagdududa namin sa inyo, lalong-lalo na ako. Wala kayong dapat ay pagpasalamat. Dahil hindi nyo naman ginusto ang mga nangyari sa inyo. Obligasyon ko kayong tulungan dahil asawa ko naman mismo ang gumagawa ng hindi maganda sa mga taong napapadpad dito. Panahon na po siguro para palayain yung sarili nyo sa ganyang kaisipan. Sana ganun lang kadali ang sinasabi mo. Pero makakalaya lang ako kapag natapos na ang lahat ng ito. Kapag nakapagpahinga na kami ng asawa ko. Anong sinasabi niyong makapagpahinga na kayo? Huwag niyo pong sabihin na plano niyo rin na... Bago pa matapos ang sasabihin ko, ay nangisay-ngisay na ang dalawa pang sakay namin na sina Tuksi at Dumas. Nag-alala kami mag-asawa pero ayon mismo kay Mang Espeleranto ay walang dapat ikabahala. Epekto raw yun ng pagtalab ng sabaw ng balot sa katawan ng magkapatid. Nakampante na rin ako nang mapasulyap saglit sa dalawa. Unti-unti na rin kasing nawala ang mga maiitim na ugat sa leeg at magkabilang sentido nila. Kahit yung mga kaliskis sa katawan ay bumabalik na sa normal. Nang akala naming ayos na ang lahat ay saka naman biglang may nangyari. Hindi ko rin napansin dahil sa bilis. Parang may kung anong lumapag sa unahan namin at nabunggo ko yon. Nauntog ang mukha ko sa manibela at pagangat ko ng ulo ay nakita ko sa harapan na may pumipigil na sa sasakyan. Ganun na lang ang gulat ko nang makita na nga si Inang Reyna. Nasaan yung tao pa rin ang mukha niya pero ang buong katawan niya ay liwliwang aswang na. Ang mga mata niya ang nanlilisik sa pagkapula habang ang mga ngipin ay nagangalit. Mas lumaki rin siya kaysa sa ordinaryo niyang taas. Kaya mas kinabahan din ako. Inatras ko kagad ang sasakyan pero hinawakan niya ito at pinigil. Nakipagtagisan ako sa kanya. Pero umusok na lang ang unahan ng kotse ay wala pa rin nangyari. Para akong nakikipaggilahan sa higante o pader. Kaya sumuko na lang ako dahil baka mas lalo lang masira ang sasakyan. Sino ang pumatay sa apo ka? Magsilita kaya! Itigil mo na ito, Reyna! Itigil? Anong pinagsasasabi mong itigil, ha?
Nahihibang ka na ba talaga, Espeleranto? Sabihin mo sa akin, sino sa mga yan ang pumatay sa apo natin? At bakit mo hinayaan na mapas lang ang apo natin sa harapan mo mismo? Sumagot ka! Dahil ako gumawa nun. Anong sinabi mo? Hulitin mo nga sinabi mo! Narinig mo naman, di ba, Reyna? Ako ang gumawa nun sa apo natin. Pinatay ko si Leonardo kaysa matulad ka rin niya at ng iba pa. Walang iya ka! Traitor ka talaga! Una, hinayaan mo na nga mamatay ang anak nating si Raimundo, ang tatay ng apo mo. Ngayon naman ikaw pa mismo ang pumaslang sa sarili mong apa? Hindi na talaga kita mapapatawad. Dapat doon palang pinatay na kita at hindi na hinayaang magpagala-gala pa para maging tindero ng balot. Gagamitin mo lang pala ito para pasakitan na naman ako. Gawin mo na ang gusto mo sa akin, pero hindi ko hahayaang may makuha ka sa mga kasama ko. Matagal ako nagtimpi na hindi ka patayin. Pero ngayon, sinisiguro ko mamamatay ka na ng tuluyan at makukuha ko ang mga kasama ko. Ang mag-asawang yan ang magiging hapunan namin hanggang bagong taon. At ang magkapatid na yan, katulad ng kanilang mga magulang, magiging liw-liwang aswang din sila. Hindi kita papayagan. Tama na tong kasamaan mo, Reyna. Nakita kong sasabat pa sana ang asawa ko para sabihin siya ang pumatay kay Leonardo, pero pinigilan ko na siya. Lumingon sa amin si Mang Espeleranto at pagkatapos ay kumuha ulit siya ng ilang pirasong balot sa basket bago yun iniabot sa amin. Tumango siya at pabulong na nagsalita habang bumababa sa kotse. Alam mo na ang gagawin, Michael. Ikaw nang bala sa mga kasama mo. Ikaw na ang may hawak ng kaligtasan yung lahat. Opo, Manong. Mag-ingat kayo, ah. Wala na akong dapat ingatan pa. Kayo ang mag-ingat at mabuhay kayo. Sige na! Hinagis niya ang ilan sa unahan ng sasakyan kaya napabitaw si Inang Reyna. Sinamantala ko kagad ang pagkakataon. Mabilis ang bawat eksena at wala akong sinayang na kahit na isang segundo. Minaniobra ko na ang sasakyan at kaagad na nagpaharurot. Hahabol pa sana si Inang Reyna pero nakita kong dinambahan siya ng kanyang asawa at sila ang nagpambuno. Mas binilisan ko pa ang pagmamaneho kahit parang susuko na ang kotse. Hanggang sa mawala na sila sa paningin namin. Tanging mga sigawan na lang ang naririnig namin at pag-angil. Pagtingin ko saglit kay Angela ay nakita kong umiiyak siya kaya hinawakan ko siya at hinimas-himas sa braso. Ano ba to? Bakit ako umiiyak? Ano bang nakakaiyak? Dapat natatakot ako sa mga oras na to eh. Nakakainis. Ayaw tumigil ng luha ko, love. Umiyak ka lang, love. Walang problema. Paano na si Mang Espeleranto? Okay lang ba na iniwan natin siya? Hindi ko alam, love. Pero wala na tayong magagawa eh. Kailangan na lang natin makaligtas dito para hindi masayang ang pagsasakripisyo niya. Sana makaligtas siya, love. Sana lang talaga. Ipanalangin natin makakaligtas siya. O sana man lang samahan siya ng mga sinasabi niyang pambihirang nilalang na yun. Bago pa makasagot ang asawa ko, nakarinig na naman kami ng malalakas na hiyawan ng mga aswang. Ilang saglit pa nga pagtingin namin sa likod ay meron ng nasa 6 na sumusunod. Ang dalawa sa mga yun ay ang mga magulang ni na Tukse at Dumas na wala pa rin mga malay hanggang ngayon. Nagpunas na ng luha si Angela at tinawakan ng basket. Dumukot siya kagad ng balot doon at pinaghahagis sa mga halimaw. Tinamaan kagad yun ng 4 na magkakasunod pero sina Aling Sailor at Mang Mon ay nakaiwas. Hindi pa rin tumitigil ang asawa ko pero hindi niya talaga matamaan ang mag-asawang aswang. Panay kasi ang pag-iwas ng mga yon kaya naisipan kong magpalit na kami. Diretso naman ang daan, ang nasa gilid na namin ay mahabang bukirin. Si Angela na ang nag-drive ng kotse at eksaktong parehong nakatungtong ang mag-asawang liwliwa sa likod. Galit na galit sila nang makitang bumalik na sa pagiging normal na tao ang mga anak nila. Seryoso ko na lang silang pinagmasdan habang inihahanda ang hawak kong mga balot. Pasensya na, Aling Sailor at Mang Mon. Huwag niyo na hong itulad sa inyo mga anak niyo. Ayaw nila maging halimaw katulad ninyo. Sa halip na sumang-ayon ay pareho silang sumalakay kaya kagad ko silang hinagisan ng balot na hawak ko. Pareho na naman silang nakaiwas. Kaya muli akong bumunot sa basket. Yun na lang, nakalbot na ako sa mukha ni Mang Mon.
Napaliad ako pero nakabalik din kagad. Nang meron na akong nabunot na balot, inihagis ko na lang yun sa kanila at bigla namang sumigaw si Angela. Napalingon kaming lahat sa kanya. Doon ko nakita na may bakang patawid mula sa kanan papunta sa kaliwang bukirin. Dahil sa bilis ng pagmamaneho ng aking asawa, kagad niyang pinihit pa kanan ng sasakyan. Nagdire-diretso kaming lahat sa bukid at tuminto roon. Tumalsik ako sa labas, malapit sa ilog. Tumayo kagad ako at pinagmasdan si Angela. Wala na siyang malay dahil nauntog siya sa manibela ng kotse. Pero ang ilaw ng sasakyan ay nanatiling nakasindi kaya maliwanag ang paligid. Pagtingin ko sa magkapatid na nasa passenger seat ay wala pa rin silang malay at nanatili lang doon. Naka-seatbelt kasi sila. Iginala ko kaagad ang tingin dahil wala sila Aling Sailor at Mangmon. Pagdako ko sa bandang ilog, nakita ko ang basket na unti-unti nang inaanod ng tubig. Hahabulin ko sana yon pero biglang dumating na ang mag-asawang aswang. Duguan din sila at mukhang mga nangihina na kaya nagtaka ko. Pero dahil wala rin naman akong sandata, kaya umatras ako ng paunti-unti hanggang sa ma-corner ako sa unahang kotse. "Huwag kayong lalapit! Sinasabi ko sa inyo, babatuin ko kayo ng balot!" Humawak ako ng kahit ano at nang makita nila yon ay pareho silang napangiti. Pagkatapos ay patuloy silang naglakad kahit halatang nangihina na. Nang abot kamay na nila ako, napapikit na lang ako at naghintay sa aking kamatayan. Pero nagulat ako dahil ilang segundo ang tinagal, wala pa ring nangyayari. Pagdilat ko ng mga mata ko, ay gano'n na lang ang gulat ko nang makita na unti-unti silang parang nalulusaw. Habang bumubula ang mga bibig, unti-unti ring tumagas ang itim na dugo sa kanilang mga mata, ilong, tenga at bibig, hanggang sa tuluyan na ngang natunaw at naging abo. Hindi ko man alam kung ano ang nangyari, pero sigurado kong nagtagumpay si Mang Espeleranto sa pagpatay sa sarili niyang asawa, na siyang pinuno ng mga liw-liwang aswang. Pero hindi yun ang inaalala ko, kundi ang mahiwagang basket na hindi nauubusan ng balot galing sa mahiwagang bibe. Hinanap ko yun sa ilog pero hindi ko na talaga nakita. Pagbalik ko ng sasakyan, nakita kong nagising na si Angela kaya dali-dali ko siyang inakay at niyakap ng maigpit habang umiiyak. Anong nangyari, love? Tapos na. Sigurado kong napatay na ni Mang Espeleranto si Inang Rayna. Ha? Nasaan siya? Hindi ko rin alam, love eh. Pero sigurado akong tapos na. Ligtas na tayo. Buhay tayo at maraming salamat sa Diyos. Dininig niya ang panalangin ko. Pinalabas naming aksidente lang ang nangyari. Kaya wala na rin masyadong nagtanong patungkol dito. Samantala, kinupkup po naming mag-asawa ang magkapatid na Tuksi at Dumas. Sila ang naging katiwala namin sa pinapatayo naming bahay. At sa wakas, naging kasunduri ng asawa ko ang aking buong pamilya. Matapos namin makipag-open forum, dito namin naalaman na miscommunication lang ang lahat. Kaya tuwing bagong taon, katulad ngayon, ay nauuna pa kami sa reunion. Tuwing summer naman ay nagpupunta kami sa lugar kasama ang magkapatid. Pero simula na mangyari yon, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakikita si Mang Espeleranto. Ang lugar ay nagmistulang abandonado. May mangilan-ngilan kaming nakikitang tao pero ayon sa magkapatid na Tuksi at Dumas ay hindi yun mga taga roon. Baka dumayo lang din katulad namin. Sa awa po ng Diyos Kabanong ay naging maayos naman ang aming buhay hanggang sa mga oras na to. Dahil sa nangyaring yon ay marami akong natutunan katulad ng pakikipag-usap ng tama para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Pagiging kontento sa buhay, pag-iingat sa mga lugar na napupuntahan at higit sa lahat ay ang pagpapahalaga sa pamilya. Habang nakakasama pa natin sila, sulitin na natin ang oras. Alisin natin ang tampuhan, makipag-ayos tayo, gumawa ng mabuti, makipagpatawaran, bumuo ng masasayang alaala, mag-enjoy at palaging nagpapasalamat sa Diyos. Dahil hindi natin hawak ang oras at ang takbo ng mga pangyayari,
Kung inakala nating mabagal ito kung minsan, kapag nawala ang pinakamamahal natin, doon natin mapagtatanto na mabilis ang oras at panahon. Maraming salamat po sa pakikinig. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat ng mga kayanggaw at kabangers. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po sa pakikinig muli sa ating kwento ngayong araw na ito. At kung bago lang po kayo sa ating channel, kung maaari lang po'y pindutin nyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. Mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin ang like button. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ng iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil Channel kung saan nagnanarit ako bilang Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. At kung gusto naman po na may pinapanood, bisitahin niyo po yung bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Habang nakikinig kayo ng ating narration na meron na pong music and effects. O hindi ba mas maganda? Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang nabanggit na channel, ilalagay po namin sa description at sa pinned comment ang links ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!